Ayan, so magandang hapon po muli sa ating lahat. At narito po muli tayo sa ating Sunday edition ng ating Rema Pills, Rema Live po. So, ang bawat isa po sa atin, alam ko na tayo po ay busy sa preparation para sa ating camping. At ilang tulog na nga lang po ba? Mga tatlong tulog or 4 na tulog na lang po para po sa ating nalalapit na camp. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang paghahanda. Pero ang pinakamahalaga po doon, ang mga puso po natin ay sabik na maranasan po ang gagawin ng Panginoon ngayong camping. Ano po? At this week po, nung ito pong mga lumipas na linggo, pinag-uusapan po natin ang mga kahalagahan at benepisyo po ng pagsama sa ating camp. Alam niyo po mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kwento sa mga experience natin sa camp. Pero naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, nung tayo po ay nag-start na sumama na mag-camp ni Yaya, may iba-iba po tayong kwento eh. Alam ko na yung iba, niyaya sila at excited na sila agad pumunta. Yung iba naman talagang napilitan lang. Yung iba talagang pinagbigyan lang yung nagyaya sa kanya. Pero ano pa man ang dahilan natin, yun po ay plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya po ang camping ay binibigyan po talaga natin ng halaga. Dahil ito po ay isang tulong, lalo na po sa ating mga buhay espiritual, lalo na po sa mga tao na nais po nating mas makilala nila ang Panginoon. Ano po, nakakatawa nga po minsan ang biruan na kapag yung mga magulang, minsan magbibiro na, yung anak ko, nahihirapan ako, medyo, alam niyo po, medyo makulit, medyo pasaway, ay minsan sasabihin nila, sumama ka ng camping, babait ka. Ano po? Dahil minsan po ang experience natin, nakita natin yung halaga yung bang benepisyo na although maraming changes, marami tayong adjustment kapag nasa camping. Kasi pag nasa camping tayo, lalo na pag summer camp, alam naman natin, pag sinabing summer, mainit po. Kung tayo po ay nasanay sa bahay natin, meron tayong mga aircon, malamig, pero pag pumunta tayo sa camp, 5 araw po tayo doon na mag-a-adjust, makisama sa mga taong hindi natin ganun pa nakilala talaga, doon pa lang natin sila makikilala. Pero alam niyo po yung adjustment na to ay makakabuti para sa atin. Lalo na doon sa mga isasama natin, ini-encourage natin sila, talagang hinihikayat natin na sumama po tayo ng camping kasi tayo mismo alam natin na sa bawat buhay natin, malaki po ang natulong ng camping. At sa buong taon po, ito pong summer camp ay pinaghahandaan natin para sa mga na-soul win natin, yung mga tao na nais natin na mas lalo pa silang mapalapit. Ang ganda nga nung sinabi ng mga pastor natin nung mga nakaraan nitong linggo, na doon sa camping, minsan, wala kang idea kung anong gagawin sa camping, pero pinlano ng Diyos na dalhin ka doon. Doon pala sasabihin sa'yo ng Panginoon kung ano ang pagkatawag niya sa'yo, kung ano ang plano niya sa'yo. At alam nyo, ang nakaka-excite pa po sa camp, sabi ko nga po, malaki yung adjustment kasi sa camping, kung di ka nag-exercise sa bahay mo, sa camping, mag-exercise ka pag umaga. Di ba po? Sa mga, alam niyo po yan, yung mga naka-experience sa atin. Ito po yung mga nakaka-excite ulit na ma-experience natin, yung marami tayong nasa hall, mag-exercise tayo, tapos lalo na sa mga kabataan, alam niyo po yung minsan hinihintay pa ng iba na may lasa ang camping natin, yung pagkilos ng Panginoon, yes, nandun. Pero yung humor na mabigyan natin yung camping na hindi lang siya basta boring, kundi may activity rin tayo. Siyempre, number 1 po, yung gagawin ng Diyos sa bawat isa. Pero sabi ko nga po, yung excitement kasi dapat laging manatili sa puso natin. Na kung tayo po ay matagal nang nagka-camp, nandun po sana yung lagi tayong excited na, Lord, alam ko may maganda kang gagawin.
Alam ko, Panginoon, may maganda kang pagkilos ngayong summer camp na to. At alam nyo nga po, pag mga kabataan, di ba, syempre, kakain tayo niyan, may magde-date pa yan, tanghali, gabi, magde-date yung mga kabataan, katuwaan lang naman. Pero yung adjustment nga na to, sabi ko, mapapabuti po tayo. Yes, hindi natin lahat kinakain yung pwedeng iserve doon. Maaaring yung iserve nila na gulay, hindi tayo sanay na kainin. Pero okay lang, kaya nga po camping eh, di ba po? Kasi, ibig sabihin, out of your comfort zone. Wala ka dun sa comfort zone mo. Pero enjoyin lang natin kasi ang main purpose natin is marinig kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. At lalo na yung mga taong dadalhin natin, gusto natin na ma-expose sila. Gusto natin na mas marinig nila, mas mapalapit sila, mas maging malinaw sa kanila, makapag-focus sila sa gawain na to. Minsan may mga taong nagtatanong na bakit kailangan pa lang lumayo, bakit kailangan pa nating magpunta sa Batangas, sa Pampanga, saan pa ba tayo man nagka-camping, no? Sa Marikina. Pero alam niyo po ang isang mapapansin natin dito. Yes, pwede naman tayong mag-worship sa mga bahay natin, pero iba yung nandun na nakafocus ka, na ito lang talaga ang activity mo na whole camp na to, buong 5 days na to, makikinig ka lang, isiset mo yung sarili mo na kung ano yung sasabihin ng Diyos sa'yo, na kung ano yung pagkatawag ng Panginoon sa'yo, isiset mo yung sarili mo na para kung baga sa nagbabakasyon, alam naman po natin yan, di ba? Mahirap pong magbakasyon na bit-bit mo rin yung mga alalahanin mo. Mahirap na magbakasyon na parang nasa bakasyon ka nga pero bit-bit mo rin yung mga gawain mo. Kaya ka nga nagbakasyon para ma-experience mo yung pahinga na hindi siya usual. Nakuha po natin. At sa camping, yung pahinga na to, yung bakasyon na to na sinasabi na malaking purpose na kaya niyang magbago ng buhay ng isang tao. At saksi po tayo lahat doon sa atin pong mga nakapagsimula na nag-camping na una, hindi natin talaga feel eh. Una, hindi natin ganun kagusto na parang boring na tayo o first day gusto na nating umuwi, pero stay lang. May gagawin ang Diyos na maganda. At same dun sa mga taong dinadala natin. Kaya tayo nananalangin, puspusan ng pananalangin, mahaba po ang preparasyon ng summer camp na ito para mas maipanalangin yung mga hadlang. Kasi hindi po yan mawawala. Sasakay na lang ng bus. Hahatakin pa na huwag ka nang sumama. Kaya nga minsan, di ba, yung pagkuha ng listahan sa atin na final na po ba to? Somehow gusto mong ma-at-is na oo, final na yan. Pero hindi mo pwedeng alisin sa isip mo na huwag kang mapapakampante kasi yung binigay mo na 15 na tao na final na akala mo, pwedeng maging 10 pa yan. Kasi yung iba, hahadlangan pa. Pero kaya tayo nananalangin para yung mga hadlang na yan na gustong pumigil dun sa mga taong dadalhin natin sa camp is ngayon pa lang na ilaban na natin. Ngayon pa lang na ipag-pray na natin. Yung mga sasakyan na gagamitin natin papunta sa campsite, pwedeng ang gagawin ng kaaway, sirain niyang sasakyan na yan, pigilan hanggang makarating tayo doon. Pero kailan ba nagtagumpay ang kaaway? Kailan ba siya nanalo sa kalooban ng Diyos? Dahil hanggat gusto ng isang tao, hanggat gusto ng isang puso na hanapin ang pag-ibig at ang presensya ng Diyos, nandun yung kauhawan, hindi mananalo po ang kaaway. Kaya nga tayo ngayon pa lang alam natin, hindi pa natin natatapos ang laban, pero alam natin na tayo ay mananagumpay. Amin po. Kaya ngayon ma-excite tayo na hindi sa baguhan, sa bawat isa sa atin, yes, yung tayong mga pastor, tayong mga workers, na may, mga believer na magmi-ministry tayo doon. Magmi-ministry tayo, pero trabaho ng Diyos na ministeran niya tayo. Kung saan man tayong committee na punta, kung saan man tayong na-assign na trabaho, gawin natin yung best natin. Ibigay natin yung paglilingkod na gusto ng Panginoon na makita para sa atin. Amin po. Dahil ang nakasalalay po dito, hindi yung sarili natin kundi yung krus na kung saan lahat nating inaalala ngayon. Maipakita sa kanila kung sino yung namatay sa krus.
kung sino yung nagsakripisyo sa krus. Maipakita sa kanila na itong Jesus na pinaglilingkuran natin ay may magandang plano rin sa kanila. Kaya yung mga isasama po natin, yes, pagtsatsagaan natin yan doon, talagang hanggang kahit nandun sa camp, ipapanalangin natin sila na Panginoon, kausapin mo na Lord, isurrender niya ang buhay niya. Alam niyo po, hindi naman natin ito mapeperpekto. Pero alam natin na Panginoon, kasi hindi naman tayo Diyos, trabaho ng Diyos yun, na yung mga tao doon ay baguhin ang buhay. Ngayon tayo po instrumento na dalhin natin sa altar yung mga tao. Dalhin natin sa camping yung mga tao. Amen po. Ang ganda nga po nung pinag-aralan natin this week, na itong benepisyo ng pagka-camping natin, sobrang laki ng tulong. Sabi nga ng isang pastor sa atin, di ba, na katumbas nung isang camping mo, parang isang taong pagsisimba mo. Na dito ka ma-recharge, dito ka mapapalakas. Maraming tanong minsan ng isang tao na napupunta dun sa camping. Pero alam nyo kung gaano kabuti ang Diyos, yung tao na yun, katatagpuin niya dun. May mga taong na talagang bandage sila, na kulong sila sa pagkakaalipin, sa kung anumang bisyo, sakit, nakaraan, galit, puot. Pero alam niyo po, once na na-expose sila dun sa anointing ng Panginoon, humarap sila dun sa altar na sila na lang ng Diyos, face to face. Yung tao na sobrang tigas, yung tao na sobrang wala ng pag-asa, haharap siya sa Diyos na punong-puno ng pag-asa, Diyos na punong-puno ng kabutihan. Alam niyo po, yung tao talagang, it turns to, yung worst ng buhay niya, makikita niya na meron pa palang mabuti, na meron pa palang mas maayos na buhay. Amin po. Kaya ito po yung lahat ng pagtsatsaga natin, lahat po ng pagsasakripisyo natin. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi dalhin sila sa krus, dalhin sila sa altar. At kapag nandun na po sila, yung walang presyo, walang amount na makapagbabayad ng saya sa puso natin. Na Lord, salamat sa pribilehyo na magamit mo kami para itong mga tao na to ay maipakilala namin sa iyo. Itong mga tao na to ay madala namin sa iyo. At yung mga tao na yan, na isasama natin, alam niyo po, one day, kasama na rin natin silang naglilingkod. One day, kasama na rin natin silang nagsasakripisyo para sa Panginoon. One day, kasama na rin natin silang naghahatak, naghihikayat na tara sumama tayo sa camp. Yes, sa una, parang huwag tayong malungkot, huwag tayong mawala ng pag-asa na parang maaring yung ibang taong ini-invite natin, madi-discourage tayo na. Sabi nga nung isang pastor nung nagkukwento nung last week, di ba? Ang dami niyang niyaya. Ito yung mga reply sa kanya, pasensya ka na, busy ako, pasensya ka na, ganito, pasensya ka na, ganon. Iba't ibang dahilan. Pero kapatid, ang kailangan natin iluhod sa panalangin. Trabaho ng Diyos. Napapuntahin sila doon. Ang trabaho natin, ibigay sa kanila yung imbitasyon na yun. Very familiar po, di ba? Nung si Jesus ay nag-utos, yung Panginoon sa Biblia, may alipin siya, sabi niya, lumabas ka, magtawag ka ng mga tao, niyain mo itong, actually, specifically, may binanggit siya, tawagin mo tong tao na to, tawagin mo tong tao na to, tawagin mo tong tao na to. May iba't ibang dahilan yung tatlong tao na tinawag. Pagbalik niya dun sa Panginoon niya, wala siyang kasama. Anong sabi ng Panginoon? Sige, sabi niya, lumabas ka ulit. Lahat ng makikita mo sa kalsada, papuntahin mo sa handaan. Gusto kong makasalo. Alam niyo po ano bumalik yung tao na yun, bit-bit yung mga tao. Yung alipin, bumalik siya dun sa Panginoon niya. Bit-bit niya, kasama niya, naimbitahan niya yung mga taong kung sino yung may gusto. Ang kaligtasan po ay tinatanggap ng taong may gusto. Hindi po natin trabaho na puwersahin sila. May Diyos po tayo. Ang trabaho natin, imbitahan sila. Ang trabaho natin, sabihin sa kanila. Ang trabaho natin, hipan yung trompeta. At lahat ng makikinig na may pandinig,
ay susunod. Pero sabi niya, once na may nangyari dun sa mga hindi nakinig, sabi niya, hindi mo pananagutan. Amin po. Ngayon dito po sa camping, gawin natin yung best natin. Gawin natin yung panalangin natin na talagang iiyak sila sa Panginoon, iluhod sila sa Diyos. Ngayon, kung sino ang madala natin, ito ang kalooban ng Panginoon. Basta alam natin, ginawa natin yung parte natin. At ma-excite po tayo na yung mga tao na to na dinala natin sa Panginoon, kakausapin ng Diyos yan. Tuloy ang panalangin habang nandun sa camp. Tuloy ang prayer na itong tao na to araw-araw, gabi-gabi doon sa camping, kahit sa pagtulog niya, Panginoon, kausapin mo siya. Sa bawat pastor na tatayo, na Lord, hayaan mo yung taong dinala ko, yung puso niya ihanda mo na makinig. Na Lord, bawat sasabihin ng mga pastor sa harapan, hayaan mo na ito po ay pumasok sa puso niya. Amen? At ganun din po sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga po, hindi dahil sa matagal na tayo nagka-camp, dapat mas nauuna sa atin yung excitement kasi alam natin kung ano ang benepisyo nito. Alam natin kung ano ang dulot ng camping sa bawat isa. So, dapat mas nauuna sa atin yung kasabikan na may camping na ulit, lalakas na ulit ako. May camping na ulit, makaka-recharge ako. May pagkakataon ako na ma-anointan ulit ng Panginoon. So, nandun po, kasi ulitin ko po, marami nga minsan nagtatanong na, kailangan pa ba dumayo? Kailangan pa ba lumayo? Kailangan pa bang ganun? Biblical po to. Ang Diyos nagbibigay ng mga lugar na kung saan niya gusto siya sambahin. Amen. Nasa Exodus po to Nasa chapter 25. Na si Lord nagbibigay siya, sabi niya, doon niyo ako sambahin. Nandun ang presensya ng Panginoon. At doon po magsasama-sama tayo, malaya tayo na makafocus na magpuri sa Panginoon. Amen? So, almost 3 days. Actually, 3 tulog. Mamaya, Sunday. Ngayon, Sunday, 1 tulog. Monday, pangalawang tulog. Tuesday, pangatlong tulog. Then, see you na po. Nasa camping na tayo. Miyerkules na. Nasa Batangas na tayo. At alam ko na marami pong magandang gagawin ang Panginoon. Kaya patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayo na umasa sa kabutihan ng Panginoon. God will always provide. At yes, mag-prepare po tayo, maging handa tayo, mag-rebuke tayo sa mga gawa ng kaaway. Pero nauna na ang Panginoon na nagsabi sa atin na tayo po ay mananagumpay. Amin po. So, see you po mga kapatid sa camping at sama-sama po nating damhin at marinig ang mensahe, ang presensya ng Panginoon, sama-sama nating pagsaluhan yung pagkilos ng Panginoon, yung sarap ng presensya ng Diyos. At maririnig muli natin ang mga awitan natin sa camping dito po. Kaya nga ang ganda nga nung sabi ko, ang ganda nung compose ng Rema, yung kinagagalak kitang makilala. Na tayo po, sa totoo lang, hindi tayo magkakakilala pero yung laki ng tulong ng camping sa atin, from sa iba't ibang probinsya, nagkaroon tayo ng iba't ibang kaibigan, iba't ibang kapatiran sa Panginoon. Dahil dito sa camping na ito. At ang Diyos, tuwang-tuwa siya na nakikita yung mga anak niya na sama-samang nagpupuri at magbabalik ng pasasalamat sa Kanya. Punuin po natin ang langit ng mga kaluluwa ng mga taong ilalapit natin sa Panginoon. Amen? Sige po, manalangin po muli tayo. Taas natin ang mga kamay natin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Lord, hinihiling namin, Panginoon, sa camping na ito, na patuloy ang pagkilos mo. Lord, hayaan mo na mga puso ng mga tao, ng bawat isa sa amin ay maging handa. At Lord, nasasabik kami sa pakikipagtagpo sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na maging malinaw sa amin ang mga pagkatawag mo, ang mga mensahe mo. At malaya ka na kumilos, Panginoon, sa gawain na to. Lord, ito po ay programa mo, kaya masunod ka, Panginoon. Tanggapin mo ang mga pasasalamat at papuring ito. Sa inyo po ang kadakilaan at pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless you po sa bawat isa. See you po mga kapatid.